Napalandag eh. Ito na yata ang ZX4RR Killer. Hi mga katingin, today hindi tayo sa QC kasi may titingnan tayong sport bike, bagong labas. At first time natin makakita nito sa personal. Wow, grabe no? So, ganda ng forma pala nito. Para siyang ano, MV Agusta Super Veloce. Para siyang robot kasi may mata. May siya dalawang mata. Pero ito yung ram air intake. Ganda pala ng kulay, black and white colorway, parang 1G. Mas maganda rito is naka-pipe na siya. So kala ko sa picture isa lang yung pipe pero dalawa pala yan. Dual pipe na pala ito. So una plano namin lagyan pa ng ibang pipe kay Red Exhaust. Pero tingnan muna natin baka maganda na siya. Pero kung gusto yung palitan natin ng ibang pipe, mas maingay o mas malaki yung butas. Kasi medyo maliit to eh. So comment nyo lang kung gusto nyo palitan. Pero ba't nga pala papalitan? Tingin lang pala to eh, no? Parang inaari ko na, tingin pa lang eh. Grabe naman talaga yung power up tingin lang eh. So, nakakit-ariin eh. Titingnan pa lang natin eh, di ba? Tapos check natin yung seat height, kung gaano kataas ang boom. Baba lang oh. Para lang siyang ZX4R. Baba lang siya. Ganda ng puan, malambot. Yun. Pero nagustuhan ko yung clip-on niya. Kasi mababa, sa masarap bumaking dito. Tsaka yung clutch, napakalambot pala ng clutch na ito. Pareha siya ng clutch ni 450MT. Kasi meron siyang sleeper clutch and assist. Wow, napakalupit ah. Nasa gilid yung tachometer. Tapos hanggang 11,500 RPM. Odo niya 1,400 odo. Siyempre, sound check na natin to. Wow, ganda ng start niya. One push lang. Parang Suzuki. Easy start. Ito yung niya. DRL. Parang robot, no? Parang cartoon character siya. Tapos yung headlight talaga niya, ito sa ilalim. Tapos pag parang bibig eh, no? Parang robot niya. Right, ayun. Sa gitna. Sa gitna yung niya. Yun. Ayos. So ano man sabi niya mga katingin? Tingin lang ba dapat? O isama na natin to. So yun, dapat tingin lang. Kaya lang, sobrang ganda na itong Boom 500. Isama na natin. Boom 500 SR. Tsaka first ride natin to. Kaya excited ako. Excited akong gamitin. Parehas siya ng Super Veloce. Naka bar and mirror din siya. Starting niya, soft touch. Diba? Okay na. Ingay! Wala akong marinig sa kanila. Okay. Thank you. Excited. Exciting. Malakas din ha. Tsaka magaan. May quick shifter pa. Half shift lang yata ito. Ang galing. Nakaka-excite. Ang ingay. Laki ng tunog. So kaibahan niya sa ZX4R, matining yon. Ito malaki. Malaki tunog dahil ito ay stroker. Mas mataas ang stroke nito. Dumudulas ako sa shifter ah. Kaya mas malakas yung arangkada na ito. Maaga yung power niya, so very good to pang pang street. Hindi ka na mag-aantay sa kanya ng power. First ride sa Boom SR 500. Pero tayo hinto muna tayo para mag-waste. Hindi natin kabisado kasi ito eh. Mabuti na lang meron siyang cellphone holder. Kasi ngayon, problema natin yung daan. Maliligaw tayo eh. May mga looban dito ng daan eh. Kaya ayan. Okay na siya. Nakaset na pala yung waist natin. Okay. Diba? Maganda yung merong cellphone holder eh. So let's go na. Yung gas niya 3 bars lang eh. 1, 2, 3. Wow! Sarap. Inline 4 power. Ang luwag ng pestuhan niya. Ganda guys. Delikado na ZX4R dito. Ito na yata ang ZX4RR Killer. Kasi mas malakas to eh. Naka 500, diba? 500cc eh. Mas malakas yung torque, yung acceleration niya. Mas maaga mo nakukuha sa kanya yung arangkada. Si 4R medyo mag-aantay ka pa. Gagalitin mo yung makina niya bago siya pumitik. Ngayon dito second gear pa lang. Ito meron ka na pamhatak eh. Comparable yung torque niya sa mga ZX6R. Nilali yung 675. Mas malakas ang torque nun. Ang lambot pa ng shifter. Konting hatak lang. Power talaga.
First time ko dadaan dito. Sana hindi tayo maligaw. Sabay may waste na nga tayo, no? Hindi tayo maliligaw dito. So iba yung character niya, ibang iba sa ZX4R. Pero yung kasi yung isa sa mga direct competitor niya eh. Kaya doon natin siya nakukumpara sa ngayon eh. Entry level inline 4 na sport bike configuration. Pero ito retro feels. Sarap gamitin. Hindi ma-vibrate eh. Gusto ko talaga yung mga big bike na hindi ma-vibrate. Ito dahil dito ni Waze. Tapos dito tama kaya to? Ano ba to? Road close pala dito eh. Sarado. Saan natin dito? Sa kabila. May daan yata doon. Patay tayo dyan. Ano ba yung Waze? Wala di bandaan? Oo nga, wala na yata ibang daan. Ba naman yan, no? Ah, meron pala. Ba, niligaw tayo na Waze eh. Yun, meron pa. Marami naman palang daan dito eh. Napalandag eh. Napalandag. May tulay na maliit. Ang cute. Cute ng tulay eh, no? Tapos kakanan tayo sa court. Pala yun. Gulat eh. Marami pala tayong public reaction dito. Sender eh. Saan na ba tayo? Ang ganda na suspension ha. Ano? Malambot ang suspension pero hindi ko alam kay Waze na tayo dinala. Parang hirap pala dumaan dito ha. Masikip. Buti nakamotor tayo no. Grabe yung daan ha. Secret passage. Parang ano? Parang tayo nasa ano ito? Ibang bansa ah. Saan na tayo? Nag-iingay tayo rito eh. Nag-iingay tayo sa Barangay Santa Lucia. Shoutout sa mga taga Barangay Santa Lucia. Pasensya na po at nambubula ang inyong lingkod. Yun. Ito mukhang tama na to. Yun. Sarap no? Inline 4. Problema na ito, sobrang ganda na itong Boom SR. Meron pa kayang gagamit ng 450 SR no? Bagay, mas matipid naman sa gas yun. Mas magaan, mas mura. Kasi konti na lang dadagdag mo, naka Boom SR ka na eh. Kaya lang mas mainit to. Ayan, medyo mainit to. Kasi di tayo nakakahataw eh. Ano, yung temperature nya bagal ng takbuhan eh. Naka traction control pa siya. Ayan. Kung walang Waze, maliligaw talaga tayo dito. Malala yung mga sarangkatan eh. Magugulatin tayo dito. Hindi siya nagulat. Hindi sila nagulat eh. Pero marami tayong napasaya sa pagdaan dito. Ang init na guys. Kaya mainit kasi ano, yung exhaust nasa ilalim ng upuan. Ayun, yun ang disadvantage nun. Kaya ramdam mo yung init para ka naka Ducati rito. Pakiramdam tuloy para ka naka European bike no. Lalo yung backride mo, mainitan kasi malapit sa paa niya yung canister. Disadvantage ng naka high mount exhaust. Let's go! Malamigan naman yung makina natin, no? 93 degrees na tayo dun. So, yung disadvantage ng mga inline 4, mas mainit sila. Siyempre, apat ang piston mo. Mas mainit kaysa sa mga 2-cylinder. And ito nga pala, siyempre, slightly used, no? Second hand na to. Pero kahit pa paano, makakatipid ka compared sa bibili ka ng brand new tapos pa-setup mo, diba? Alam naman tayo. Gusto lang natin mabigyan kayo ng magandang experience kung maganda ba talaga yung bike. Kasi hindi naman tayo pwede mag-ari ng sobrang daming bike na, diba? Pero tingnan natin, may mga bike naman tayo nagiging for keeps. It's either nagiging for keeps or nagiging available sa katingin bikes. So tingnan natin, let's see. Saka hindi ko pa masabi kung anong mangyayari. Masarap mag-own ng iba't ibang category na bikes, iba't ibang big bike, diba? Yun, pero depende yun sa ating review, pangangailangan. Right now, parang delay yung niya, yung preno niya, yung delay. So, yun napansin ko. Maybe yung brake master niya, kulang sa brake feel, bigla na lang naglalak. So, unang-unang magandang palitan dito pala is brake master. Yung brake feel niya is not accurate oh. Wala initial preno, wala masyado eh. Tapos bilang pag diniin na mo siya, agad siya kagad malala eh. O baka hindi lang ako sanay, ewan ko lang.
Or baka dahil sa kanyang ABS. Hindi ko masyadong masabi. Basta kakaiba yung brake feel niya. Mahirap lang tansyahin. Kailangan lang masanay. So goods naman yung brake niya. Front brake. Wala, puro looban tayo. Seat height is not a problem. Baba lang seat height niya. Kaya very good to sa mga beginner and sa mga lady riders, no? Pero pag ganyan na, pagka mataas na yung RPM niya, babibrate na siya. Try natin sa first gear. Ayan, subukan natin yung acceleration. So yun pala, medyo malakas ang vibration, no? Ano pa kaya itong catalytic? Parang mayroon pa eh, may sumasakal. Ma-vibrate pala siya above 7,000 RPM. Meron na siyang vibration. Hindi naman sobrang vibrate, pero nandun. Pero grabe yung torque niya, yung hatak niya. Talagang bibigyan ka talaga ng magandang hatak eh. So abangan nyo guys, ating review, full review. And gamitin natin to sa ride. Worth it bang mag Boom SR? Sa akin nagpapasalamat ako. Siyempre kay Mrs. Lakas Mambudol. Siya yung nagsabi sa akin na tumingin ng Boom SR. Diba? Napakaswerte talaga magkaroon ng ganitong klaseng Mrs. na siya pa yung nag-i-insist na tumingin eh, diba? Siyempre salamat kay Sir Burse and Alvin for making this happen. Sa mga tropa natin siyempre, ganda ng suspension, no? Napakagandang motor, no? Of course it's not perfect, pero sisiyahan ka rito 100%. Kung mahilig ka sa sub-sub gaming,